Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Binabati ko po ang kapulungan. Binabati ko po rin yung ating mga panauhin na inyong inimbita, no? Gayon din ang mga kapatid natin na mga senior citizen na ngayon po ay nasa ibaba at ang ilan ay nasa itaas, no? Binabati ko rin yung mga manonood ng YouTube kung saan ay patuloy na nagbibigay ng mga komentaryo, no? Sa pahina ng media, no? Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga taong patuloy na tumutugon sa panawagan ng Diyos. So, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa panalangin. Let us pray, no? Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso na naghahangad ng iyong banal na presensya na siyang babalot sa pagtitipong ito. Sa pagtitipon sa iyong pangalan, taimtim naming ninanais ang pagkilos na iyong Espiritu sa gitna namin, na maghahanda ng aming mga puso at isipan para sa aming mga kabuuang gawain. We are comforted by the promise you made in Matthew chapter 18, verse 20, "For where two or three gathered in my name, there am I with them." May your divine presence guide us, God, renew us, and draw us closer to your Father. Gamitin mo, Ama, ang bahay-sambahang ito na maging sagradong sanktuaryo kung saan tunay naming makatagpo ang iyong kabanalan. Let your Spirit permit every aspect of this service, filling it with grace and reverence. This we pray in Jesus' name. Amen. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos. Kamusta na po kayo? Gusto ba niyo umuulan? Di ba? Sabi ng iba, masarap umulan para presko, di ba? Pero mas gusto niyo yung maaraw, ano? Sige po, hingin natin sa Diyos na umaraw lagi, araw-araw, ano? So habang ini-encourage ang mga Christian na magbahagi at gawin ang mabuti, Apostle Paul reminds them of the principle of sowing and reaping, no? Bayaan ninyong basahin ko ang aklat ng Galatia. Dito tayo tututok, no? Galatians chapter 6, verse 7 and 9. Sabi rito, "Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa." Purihin natin ang Panginoon, no? Amen? Kung may natutunan tayong anumang bagay sa nakaraan, makinig kayo mabuti, ha? Kung may natutunan tayong anumang bagay sa nakaraan, ang bawat bagay po ay nagdudulot ng epekto sa buhay natin. Ang bawat ginawa natin ay mayroong kahihinatnan. Ang mga Tsino, no, ay may kasabihan, no? Kapag nagtanim ang isang tao ng melon, siya ay aani ng melon. Kung mag-aasik siya ng sitaw, aani siya ng sitaw. At totoo ito sa buhay ng bawat tao. Ang mabuti ay nagdudulot ng mabuti. At ang masama ay humahantong sa kasamaan. Totoo. Ang araw ay sumisikat sa mga banal. Gayon din naman sa mga makasalanan. Kadalasan nga, mas umuunlad pa ang masasama. Pero masasabi natin ng may katiyakan, sa individual tulad ng sa bansa, ang pag-usbong ng masama ay isang ilusyon lamang. Sapagkat walang tigil na isinusulat ng mga aklat ng kasaysayan ang buhay nating lahat. Huwag niyong kakalimutan yan. In the end, we are all the sum total of our actions. Okay? Ang karakter ng tao, tandaan nyo, hindi maaring dayain. Hindi ito isinusuot at pagkatapos ay huhubarin para itapo na parang isang lumang damit para makamtan sandali ang kanyang kapritsyo. Tulad ng mga nakaukit na kahoy na nakatanim sa pinakapuno ng puso o ng puno,
Ang karakter ay nangangailangan ng panahon at pag-aalaga para lumago at umunlad. Tandaan yun, para lumago at umunlad. Gayun din, araw-araw, tayo ang sumusulat ng ating sariling kapalaran. We are writing down our future. Kaya hindi maiiwasan kung anong ginagawa natin noon, yun tayo ngayon. No? Ang mga implikasyon ng prinsipyong anuman ang ating itinanim, siya nating aanihin ay lubhang napakahalaga. Kailangan po natin itong isaalang-alang na mabuti. Sapagkat ito ang mensahe natin ngayong umaga na hinango mula sa Aklat ng Galasya na may pamagat na we reap what we sow. No? We reap what we sow. First, let's go to Roman number 1, implications of the principle. Letter A, what we are today is due to what we did yesterday. Kung ano na tayo ngayon, ito'y dahil sa ginawa natin kahapon. Bayaan yung ipaliwanag kung mabuti ito. Ang ating pong kalagayan, pag-uugali, karakter at iba pa, ay bunga po ng ating mga ginawa o nagawa sa nakalipas na panahon. Yun po yung humubog sa atin. Alam niyo ba yun? Yun ang humubog sa... Parang puno kasi yan eh. Gusto mo kung ang punong ito ay humimlay sa kaliwa, pagkabata pa, itali mo na yun. At paglaki noon, ganun na po yun. No? So, ganun po yun. Hindi natin maring sabihin na ito ay minana natin. No. O kaya ay mula sa paligid natin. No? O galing sa mga magulang kaya. O sa lipunan na ating ginagalawan at iba pa. Huwag nating isisi doon. No? Maraming beses ko narinig yan eh. Kasi masama yung kapaligiran eh. Di ba? Kahit naman masama ang kapaligiran, kung hindi ka sumasabay sa kanila, hindi ka kasali ron. Ang mga pangyayaring ito ay epekto sa atin dahil kaya umepekto sa ating buhay yan kasi hinayaan natin. Nagpabaya tayo. Di ho ba? Dapat natin tanggapin ang pananagutan sa ating mga ginawa. Dahil haharapin natin ito sa Diyos balang araw. No? Hindi natin tumaring takasan. Bakit? Sabi po sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Napakalinaw po niyan. No? Haharap tayo sa hukuman ni Kristo at tatanggap po ng nararapat. Kung ano yung mga ginawa natin, no? Mabuti man ito o masama. No? Lahat yan, habang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Binibigyan diin ng talatang binasa ko ang kahalagahan ng pamumuhay na may pananampalataya. Huwag niyong kakalimutan yan. Dahil ang mga mananampalataya ay tatayo sa harap ng hukuman ni Kristo. Harap sa hukuman ni Kristo upang managot sa kanilang mga ginawa. Isinasaalang-alang din ng talatang ito ang pananagutan dahil tatanggapin ng bawat tao ang nararapat sa kanya batay sa kanyang mga ginawa. Wala pong graceful exit dyan. Hindi ka makakatakas, hindi ka makapagkukubli, haharapin mo lahat ito. At kung malawak ang pagbabasa mo ng Biblia, mas maintindihan mo ito. No? Ano man ang ginawa mo, mabuti man o masama. Ganon din, ang paghatol ay nakatuon ayon po sa mga intensyon at motibasyon sa likod ng mga ito. Diyan titna ng Diyos lahat yan. No, ha? Sa makatwid, no? Kung talagang nauunawaan ang lubusan ng tao ang katotohanan ng darating na kahatulan, kung alam lang nila, tiyak na magbabago ang isip ng tao sa mga pansamantalang hangarin niya tungo sa kawalang hanggan. Habang ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga gawa po ay katibayan ng pananampalataya at ito po'y masusing susuriin ng Diyos. Hindi tayo pwede magpabanjing-banjing pa ganyan-ganyan. Kailangan seryoso. Kaya ka nasa church eh. Kaya ka nasa church
ang mithiin mo ay makasunod sa kalooban ng Diyos, lumago sa pananampalataya, at maging matagumpay sa pamumuhay. Yun ang layunin. Walang ibang agenda. Hindi tayo nagpunta rito para sa kung anong samahan o grupo kaya nagkakamali yung ilan sa atin. No? Mali. No? Listen carefully. The judgment seat of Christ is different from the great white throne judgment. Nagkaiba sila. Yung judgment seat of Christ ay para sa mga mananampalataya lamang. Samantalang ang great white throne judgment ay para sa mga hindi mananampalataya. Yung una ay nakatuon sa mga ginawa ng mga mananampalataya bilang katibayan ng kanilang pananampalataya. Binibigyan diin ng prinsipyong ito na ang mga gawang mabuti o masama ay mayroong kahihinatnan. Samantala, sila naman ay gagantimpalaan o magdurusa sa pagkawala ng buhay batay sa kanilang katapatan at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Clear po dapat ang mind ng Christian. Ang ganda ng umpisa ng kanta natin. Kaya lang, bago kasi, hindi tayo makasabay masyado. Pero pag pinanood mo at pinakinggan mo at binasa mo ang nilalaman ng kanta, nakakabusog ng espiritu. Yun ang layunin natin, kaya tayo nagpunta rito para sambahin siya. Ang Diyos na nagbigay ng magandang kapalaran sa atin, ang nagbigay ng pag-asa, at walang iba. Wala pong iba, yun lang po. Kaya nga ang focus natin dapat sa Diyos lagi. Pag sa Diyos lagi tayo nakafocus, no? Hindi natin makikita yung mga ibang bagay na hindi mahalaga. Pag hindi ka nakafocus sa Diyos, kung ano-ano mga bagay na hindi mahalaga ang pinapansin mo. Get nyo? Kaya nga, may kasabihan na for every action, there is an equal and opposite reaction. No? Totoo na ang kasalukuyan ay nagpapakita ng maraming mga bagay tungkol sa ating nakaraan. Saan tayo nag-umpisa? Saan tayo nakarating? Ano na kaya ngayon? Kaya nga may kasabihan din na nasa huli ang pagsisisi. Ito yung pinakabalungkot na bahagi sa buhay ng tao. Yung huli. Alam mo yon, yung nag-aapura kang mag-recover, hindi ka na makaka-recover, kapatid. Kasi nagpabaya ka kahapon, ngayon, at hindi mo tinignan yung bukas. Iba-iba kasi ang agenda mo sa church . Tutok ka lang kung ano, ba't ka nandito, ba't ka niligay ng Diyos. Tanungin mo sarili mo, ba't ako hinanap ng Diyos sa pagkarami-rami ng tao? Ba't ako ang hinanap niya? At ba't ako'y pinili niya? At ba't ako'y dinala niya dito sa church na ito? Yun ang pag-isipan mo. Kasi mahalaga yun. Sapagkat kung maingat mong susuriin yon, maiintindihan mo na, aba, may pitak ako sa puso ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? Nakita niyo po yun? Tutukan mo yun. Huwag mo aksayin ang panahon mo sa mga kung ano-anong bagay. Hindi nakakatulong yan. Yung mga fellowship natin, kapatid natin yan . Dapat, i-share natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin, yung masasayang sandali ng buhay natin, kung paano tayo nagipit at kung paano tayo inahon ng Diyos, yun ang pag-usapan natin. Kung gaano kadakila ang Diyos na namatay siya para sa atin. Yun ang tutukan mo. Kasi doon mo marirealize na isang araw, lahat itong mga magagandang nakikita mo sa buhay mo, higit yan ang tatamasain mo kung pakikinig kang mabuti. Let's go to the letter B. No? What we are tomorrow will be due to what we do today. No? Kung ano tayo bukas, ay dahil sa kung ano tayo ngayon. No? Lahat naman ng tao ay maaaring magbago. Do you agree with me? Pwede ba tayo magbago? Pwede. No? Wala namang imposible sa Diyos. Kung hindi natin gusto ang kalagayan ng buhay natin ngayon, maaari natin baguhin ito sa tulong ng Diyos. Madali. Katunayan, may paraan at may pag-asa. At kung babasahin natin ang sinabi ng aklat ng 2 Corinthians 5:17, alam ko, kabisado niya, sabi niya, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, remember, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip,
ito'y napalitan na ng bago. Very clear. No? Ito po ang dahilan kung bakit gayon na lamang ang ating pagsisikap na abutin ang mga hindi mananampalataya para dalhin kay Kristo. That is the only reason. No? Pero tandaan natin na mababago lamang ang buhay ng isang tao kung siya ay tunay na nakipag-isa kay Kristo. Walang tunay na pagbabago magaganap hanggat wala si Kristo sa buhay ng tao. Naintindihan niyo? But remember, no? Such change comes slowly. It doesn't come overnight. Kung talagang gusto nating mapalapit sa Diyos, huwag nating kalimutang tandaan ang mga paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 12, 1 at 2. Ano sabi niya? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alam nyo, ang Romans chapter 12, verse 1 and 2 ay isang makapangyarihang talata na humihikayat sa mga mananampalataya na una, no? Ihandog ang kanilang sarili bilang isang handog na buhay. Isang sakripisyo. Nangangahulugan ito ng pag-aalay ng buong buhay, kasama ang pag-iisip, ang damdamin at pagkilos sa Diyos. Ikalawa, kailangang iharap natin ang ating mga sarili sa Diyos. Isuko natin ang ating kalooban, yung mga hangarin natin at mga prioridad upang makaayon sa mga layunin ng Diyos. Ikatlo, mamuhay ng isang buhay na may pagsamba na nag-uugnay sa sakripisyo ng pagsamba, pamumuhay ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Walang distraction. You come to church precisely for one good reason only, and that is to know Christ. Ang ganda ng awit. Nabibless ako, kaya pag wala kasi si Kristo, ano ang gagawin natin? Magsasaya tayo, mag-uusap, para ano? Wala ho. Tignan nyo? Ngayon, in essence, no, ang aklat ng Roma, 12:1 and 2, ay nananawagan sa mga mananampalataya na, una, baguhin ang kanilang mga pag-iisip at gawain. Iayon sa kalooban ng Diyos. Dali lang, no? Ikalawa, gumawa ng mga pagpili na magpaparangal sa Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Piliin mo yung mga gagawin mo. No? Kaya ang problema, minsan nalilihis tayo eh. Yung mismong purpose o yung mismong layunin na dapat nating gawin ay nalilihis dahil for whatever reason. Alam naman natin na ang sanlibutan ito ay talagang makatas at talagang bumabaha ang kasalanan sa kalsada. Kita niyo? Ikatlo, find your identity in Christ. Unawain ang inyong halaga at layunin sa liwanag ng kanilang relasyon sa Diyos. Alamin mo at linawin mo, ano ba ang relasyon ko sa Panginoon? Ba't mahal ko siya? Ba't ako nasa church? No? Maganda pag-isipan yan eh. Huwag kang magbilang at kung ano ang bibili mo by the end of the month. Sa halip, mag-inventaryo ka ng mabubuting ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo, ang dami pala. Sabi nung kanta, pagkatapos ng araw na to, kay Jesus din pala ang bagsak, ano? Madalas na nilibang tayo sa mga maraming bagay na sa totoo lang, hindi naman mahalaga. No? Hindi mahalaga. Kahapon nga natatawa ko kasi nung hapon, may mga gawain yung mga kapatid. Andiyan po ako kahapon. Biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Nakita ko isang kapatid nakaupo. Sabi ko, ang lakas ng ulan. Sabi ko sa kapatid, anong ginagawa mo to? Nihintay ko po, may meeting kami ng grupo ko. May prayer po kami. Ganun ba? Sabi ko, baka hindi na sila makarating. Baka malayo sila. Tawagan mo na lang. At i-cool off mo na lang muna yung meeting. Kasi baka sila mabasa.
Mababasa ang mga paa niya. Hindi po eh. Sabi nila, kahit na umuulan, tuloy po eh. Inulit ko ulit, hindi, baka naman, baka malayo pa sila, dumiretso na sila sa kanilang bahay. Sabi ng kapatid, hindi po, nasa 7-Eleven na lang. Very persistent. Iba yung tapang, yung courage nitong kapatid na to, at yung mga kasama niya. Ganon dapat. No? Nabubuo na po yung ating katinuan ng isip na, oo nga naman, ulat nga lang naman pala yan, ano? Diba? Ano ba magiging epekto din yan? Mababasa ka. Yun lang ang epekto nun. Di ba? No, huwag ka lang tamaan ng kidlat. No, pero basa ka lang talaga. Yun po mangyayari doon. No? Find your identity in Christ. Hanapin mo yung pwesto mo. Saan ka ba talaga rito? Ano ba talaga yan? No? Again, ang aklat ng Roma ay nagsisilbing paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Listen, hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi tungkol din sa pagsasabuhay ng mga paniniwala ng isang tao sa mga praktikal na paraan. No? Intindihin natin mabuti ang sinasabi ng susunod ng talata. Ito ay paulit-ulit natin isinisigaw sa pulpitong ito sa napakahabang panahon. Ano po yun? Verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Makinig ka. Kung talagang born again ka na, hindi ka na makikisawsaw sa mga chismis. Dahil alam mo na binago ka na. Pero mo yung chismis, hindi gawain ng Christian yan. Do you agree with me? Amen? Pagka-chismosa ka ba? Ano ka, born again ka ba? Hindi, di ba? Huwag ka na makikisawsaw dyan. Iba na ang karakter mo, iba na yung gawain mo, kaisipan, salita, at pag-uugali. Nabago na yun eh. Di ba? Hindi ka na makikilahok sa mga taong walang inatupag, kundi mga gawaing makalaman. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Madali silang iwasan sapagkat sumilang na ang pag-asang pangako ng Diyos sa puso mo. Ipinanganak ka na kasing muli eh. Alalahanin mo, born again ka na, iba ka na. Sometimes may mga struggles pa. Sometimes, alam mo na, may mga natitira pang mga ribaba doon sa puso mo na minsan ayaw mong i-let go. Kaya may konting tunggalian, may struggle. Get nyo? But when you release it, makakahinga ka ng maluwag. Susunod ka lang naman eh. Walang problema eh. No? So, ang dapat ay tutukan mo ang ministeryong kinapapalooban mo. In short, mag-focus ka. Focus. Yan ang dahilan kung ba't nandito ka. Hindi doon sa kaibigan mo, hindi sa katabi mo, hindi doon sa fellowship. Hindi yun. Kahit na nagpe-fellowship kayo, ang focus ko nasa ministeryo pa rin. Maliwanag yun. Pagka ganon, hindi ka maapektuhan, hindi ka manghihina, mananatili kang matatag at malakas. No? Naalala ko noon, makinig kayo mabuti. Naalala ko noon, bago pa umakyat dito sa itaas, ang mga kabataan mula sa children's ministry, makinig kayo, mga nasa children's ministry na umakyat, pinaalalahanan sila ng mga teachers bago sila umakyat. Ang sabi sa kanila, pag-isipan nila at pagandaan kung ano ang papasukin nilang ministeryo at kung saan nila nais na maglingkod. Yan ang habilin sa kanila ng mga teachers. Ang nakakalungkot, umakyat nga sila dito sa taas, subalit ilang kabataan lamang sa kasalukuyang naglilingkod sa ministeryo. Ilan lang. Paano yung iba? Nasaan yung iba? Sabi ko nga, baka kailangan baguhin ang curriculum ng mga teachers. Kakausapin ko mga guro, magkakaroon kami ng meeting dahil hindi po na ituturo marahil ng mabuti sa mga kabataang umakyat dito. Kung ano yung layunin, ba't sila umakyat dito? Tapos na sila sa breastfeeding eh. Naintindihan niyo ako? Tapos na sa gatas. Kailangan na silang tumikim ng gulay, karne, manok. No? Marahil, kaya ganon, na-impluensyahan din ng ilan sa kanila
sa kasalukuyang takbo ng panahon. Kaya nga pinupuna ko yung mga batang-bata naka-heels. Batang-bata pa naka-heels na. Pinahihirapan nyo yung mga binti nyo. Ang hirap mong gano'n na di ba? Imagine niyo yung pastor nyo naka-heels dito. Tapos patawid-tawid ako dyan. Di ba? Hintayin nyo nang dumating yung sapat na gulang. At saka yung pag-heels naman may pangangailangan. May panahon yan. Hindi nga yan pang araw-araw eh. Ginagamit lang yan sa corporate world because you are representing the company, etc., etc. Ganun lang po yun. Pero tanungin mo sila kung gusto nilang mag-heels. Pagdating sa office yan, ba rin ng heels niya, nakachinelas yan eh. Nakaupo sa lamesa, nakachinelas lang yan. No? Kaya dahil dito, hindi po nagkulang ang church sa mga paalala. Kailangan makinig na mabuti ang lahat, lalo na ang mga kabataan. Katulad po ng payo ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2, 1 and 2. Ano sabi ni Peter? Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Yan ang tutok sa church. Dapat magsimula ng maglingkod at maggasik ng mabubuting binhi ang sambahayan ng Diyos ngayon kung nais nilang maging masagana sa kinabukasan. Di ba? Ang linaw naman eh. What you sow, you reap. No? Bagamat totoo ito para sa lahat, lalong kailangan po ito para sa mga kabataan. No? Una, kailangan masinop silang mag-isip ng mga pagpipilian na makakaapekto sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kasi walang forever young. You have to understand that. Look at me now. Kumpara mo yung litrato ko noong 1990 or 1980 sa 2025. Wala akong forever young. Kailan kayo maglilingkod? Kapag matanda na kayo? Kung mahina na ang mga mata ninyo? Kapag hindi na kayo makagulapay? Habang bata pa. Kasi yan yung time mo eh. Ngayon yun. Now. No? So hindi sila maaaring maghasik ng mga ligaw na binhi kung ang layo nila ay umani ng masagana. Pinipili pati ang binhi. Yun ang ihasik mo, yung mabuting binhi. Yun ang mamumunga. Yun ang aanihin pagdating ng araw. Because yun ang tinanim mo. Andam yan. And so, dahil dito, ang kasalukuyang panahon ay naglalarawan ng maraming bagay tungkol sa ating kinabukasan. So, we become what we do. Parang kung ano kinakain natin, ganun tayo. Now, let's consider the principle as applied by Apostle Paul in our text, Roman number 2, applications of the principle. Letter A, we are given two options. Listen, we are given two options. No? As a Christian, we are given this kind of option. Ano po yan? Either we sow to the flesh. Tulad na sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 8a, ang sabi, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Yan po yung flesh. Tampok po sa talatang ito, ang mga kahihinatnan ng pamumuhay ayon sa makasalanang kalikasan ng isang tao sa halip na sundin ang patnubay ng Espiritu Santo. Iminumungkahi rin ng talata, ang makasalanang pagpili ay may mga kahantungan. Kung ano yung pinili mo, yun na po yun. Ang paghahangad ng makalamang pagnanasa ay hahantong po sa pagkabulok, pagkawasak o espiritual na kahungkagan. Alam mo yun? Ang mga gawa natin ay may kaukulang resulta at ang naghahasik sa laman ay hantong sa mga negatibong resulta. Yung tinatawag nating cause and effect. No? Hinihikayat rin ng talatang binasa natin, ang mga mananampalataya na unahin ang espiritual na paglago. Personally, no? May pagpipigil sa sarili,
at pamumuhay na nanaayon sa prinsipyo ng Diyos sa halip na magpakasawa sa makasanlibutang pagnanasa ng laman. Nag-iisip tayo. Alam ko, nag-iisip tayong lahat. Marahil, ang ilan sa inyo ay talagang nangangarap na sana maging malago ako. Sana, before the year end, sana talagang malayo na yung biyahe ng pananampalataya ko. Alam ko, marami sa atin ang naghahangad ng ganyan. Pero, paano yung iba? Ganon din kaya yung kanilang hangarin. Ba't ba sila nagpupunta sa church? Gusto nilang i-meet yung paborito nilang kapatid. Hindi yan. Hindi yan ang mithiin ng isang Kristiyanong malago. Nananabi kang pumunta sa church dahil alam mong may panibago kang matututunan. Ang mga kapatid ay kaagapay mo, nagtutulungan kayo sa pagtaas ng kamulatan. Yan po, yan dapat ganun ang mga motivation. Hindi yung kung ano-ano. Kasama dito ang mga gawa ng laman na inilarawan kanina. Basahin po natin. Ito yun, yung mga laman na yan. Basahin natin. Galatians chapter 5, 19 to 21. Maraming beses na natin binasa ito, pero basahin natin ulit. Hindi maikakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Wow! Pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Nilinaw na po ng Diyos ang posisyon niya. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pwede mong pag-isipan yan. Ganun pala yun eh. No? Kasama pala ako doon. Hindi pala ako exempted. Yes, kasama ka dyan. Tingnan mo kung anong ginagawa mo. Baka yung mga nabanggit, nandiyan ka pa. Ang mga naghahasi kasi ng laman ay aanin ang katiwalian, kalungkutan, sakit, at ultimately, kapahamakan. Ang linaw nun eh. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Ganyan din ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5:21. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Inimit ko na po yung kandal, binasa na natin yun eh. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano po mangyayari? Dahil dito, mararanasan nila ang puot ng Diyos. Hindi po galit ng kaibigan o galit ng kaaway. Iba po, puot ng Diyos. Iba po yung galit sa puot. Yung galit, pwede mong pigilin yung puot. Mahirap na po yan. No? Niliwanag ng mabuti ito ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Epeso sa 5:5-7. Ating basahin. Tingnan nyo. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakip sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Kita nyo, maski nasa church ka, pipiliin mo pa rin eh. Hindi naman kasi lahat yan eh. Ang masama nga, yung mga bagong natututo sa masamang ginagawa ng matatanda. I suppose you will agree with me. Yung mga bata sa pananampalataya, nakikinig, nakatuon ang mga mata sa matatanda. Tinitignan nila yung mga ginagawa nila. Kaya pag gumawa kayo ng mali, sabihin na, okay pala yun. Dapat yung mga matatanda, yung mga ate, mga kuya, dito sa church na to, dapat nagtuturo sa kabataan, sa mga nakababata sa kanila, yung mga bata sa pananampalataya, ipakita nila yung mga examples para hindi masanay ito mga bago at isiping yun ang tama. Lead by example. Di ba? Kaya yung mga bago, pagdating to nagmamasid muna, maingat sila sa pagkilos nila. Nung makasama yung matatanda, iba na rin. Pareho na rin. Parang kahapon, parang isang taon na nandito pala. Araw pa lamang ang inilalagi.
Nawala na po yung yung alab ng pagwi-welcome natin sa mga baguhan. Nawala yung init. Di ba? Dati daman-dama nung isang bagong darating dito kung paano siya iniistima. Pero mukhang unti-unting nawawala na po yun. Again, uulitin ko. We are only given two options. Dalawang option lang po ito. Either we sow to the flesh or we sow to the Spirit. Mamimili ka lang. Kanino ka maglilingkod? Sa laman o sa Espiritu? Pag-isipan mo yun. Ang dali naman pag-isipan yan eh. Di ba? Sabihin natin, basahin natin ulit Galatians 6:8b. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. That is the promise of God. Walang iba nangako, kundi ang Diyos. Sino yun? Sino yung tatanggap ng buhay na walang hanggan? Yung mga sumusunod sa Espiritu. Sa Spirit, sa Diyos. Kaya yung magkakapatid dapat, hindi pwedeng iba-ibang Espiritu. Dapat one Spirit. Amen? Dapat one Spirit. Yung iba hindi naka-amen. Kailangan natin ng one Spirit. Para kasi pag sinabi mong hindi amen, parang hindi ako agree dyan. Kayo lang, hiwa-hiwalay tayo ng Espiritu. No? Nakita niyo po yun? One Spirit. Kaya malalaman mo kagad, pag ibang Espiritu nito, iba ito ah. Nakita niyo na? Pero kita mo, yung one Spirit in agreement with one another. Solid. Ganun po yun. Hindi pwedeng iba-ibang Espiritu. Kaya iisa lang naman ang Espiritu eh. Iisa lang yung pananampalataya eh. Iisa lang ang Diyos. Diba? Ang pagbibigay ng halaga sa espiritual na paglago at pamumuhay ayon sa alituntunin ng Diyos ay hahantong sa walang hanggang pakinabang, sabi ng Bible. Ang pagtuon ng pansin sa mga espiritual na bagay ay nagbubunga ng mga gantimpala na mananatili magpakailanman. Habang ang paghahasik sa laman ay hahantong sa kabulukan. Ang paghahasik ng espiritu ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Magkaiba sila eh. Yung flesh, kapahamakan. Yung spirit, buhay. Kita nyo? Hinihikayat po tayong mga mananampalataya na linangin ang ating buhay sa pangunguna ng Espiritu. Unahin ang pananampalataya, ang pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Na sa huli ay hahantong sa buhay na walang hanggan gaya ng pangako. Kaya gayon na lamang ang maalab na paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa Kabanatang 5 mula 16 hanggang 18. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Very specific po Focus na focus sa Espiritu. Yung Espiritu ang gawin yung guide or patnubay sa inyong buhay. Yun po yung maliwanag sinasabi niya. No? Bakit po? Sapagkat ang mga nasa laman, ang nasa ng laman, ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi niyo magawa ang nais niyong gawin. Yan ang dahilan. Ito ang reason why meron tunggalian ang uri, bakit meron pong struggle. Kasi mamimili ka eh. Ano ba? Laman, flesh ba o spirit? Pili ka. No? Tapos sabi niya, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Libre na. Tinalakay natin ang 2 linggo na yung tungkol dyan eh. Di ho ba? Kaya ang naghasik sa Espiritu ay aanin ng bunga ng Espiritu mismo. Mismo. Alam po natin na hindi naman tayo perfect, no? Is any one of you perfect already? Lahat tayo imperfect po, mga kapatid. Kaya nga tayo tinipon ng Diyos sa church para ayusin ang buhay natin. No? Maraming isinaalang-alang ang Diyos at maraming sakripisyo siyang ginawa para sa atin.
Kasi siyang may likha sa atin eh. Ayaw niya na isa man sa atin ay mapahamak eh. Ayaw niya eh. Ayaw talaga ng Diyos yun. Yung isa sa inyo, na sa langit kami lahat, kayo, nasa baba kayo, dalawa kayo, nag-uusap doon, at nagtatalo pa kayo, hindi pa kayo magkasundon dalawa. Di ba? Ang gusto ng Diyos lahat tayo. Di ba? Yung pagdating, yung grande, yung praise and worship natin. Ha? Matindi yung mga kalembang, yung mga gong, yung mga ano. Ang tindi. Ang saya, makikita mo yung mga figures. Sino yun? Yan pala si Peter. Ako yun lang naman, ano bang titignan natin sa kinabukasan? Si James Bond? Sino nga hanapin natin? Di ba? Yan pala si Peter. Ayun, si Paul, oh. Kasama si, yung anak-anakan niya, Timoteo. Di ba? Ang sarap isipin na yung pamilya ng Diyos ay kasama ng Diyos. Wala akong naiwan. Ang hirap nun, ha? Kaya, pakita nyo. Ano pa? Kaya, ulitin ko, sabing ganon, sa Galatians 5:22, verse 22 to 23, ito sinasabi, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanhunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Alam natin na hindi natin nabubuo yan. Maski ako, hindi ko po nabubuo yan eh. Minsan 5 lang, minsan 6, minsan 3. Depende sa kondisyon. No, ha? Ayaw nating magmalaki. Talagang dapat tayong magpailalim sa Espiritu ng Diyos talaga eh. No? So, pero tandaan nyo, hindi natin pwedeng pagsabayin yung dalawa. Yung paghasik ng laman at ang paghasik sa Espiritu. Hindi natin magagawa ng sabayan, kaya mamimili tayo. Alin dito ang pipiliin natin? Now, let's go to letter B. We should sow to the Spirit. Sow to the Spirit. No? Galatians chapter 6, verse 10. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pag may kapatid na tamad umaten sa church, paalalahanan mo. Huwag kang mahiya. Yung iba kasi naalala ko, no? Sabi ko, ba't di mo pinagsasabihan yung kagrupo mo? Ayoko po, baka mamaya eh. Huwag kong ganun. Kung talagang may pag-ibig ka sa kapatid, hindi mo siya pababayaang wala sa church, sa gawain. Papaalalahanan mo yan. Di ba, dapat ganun. Paalalahanan mo. Huwag yung parang pabayaan mo lang, hayaan mo na siya. Siguro wala siyang interest. Malipin. No? Lalo na kung kapatid nga. Ito po yung konteksto ng mga pahayag ni Apostol Pablo sa paghasik at pag-aani. Sabi pa niya, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Pwede mo i-apply yan generally. Pwede mo i-apply yan. Kahit saan, kahit sa trabaho. No? Ang sabi, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Ito naman, pagbibigay ito. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ito tungkol sa pagbibigay naman ito. Di ba? Lahat. Pwede mong i-apply yan kahit saan. Sa office, huwag kang magsipagsipagan pag andyan ang boss mo. Di ba? Naalala ko yung sa may YouTube. Di ba? Nagtitext siya. Nanonood yata siya. No? Tapos yung, ano ba yung pang-ano ng semento, ang tawag doon? Pinatutunog niya. Shh, shh, shh. Kunyari, nagsisemento siya ron. Shh, shh, shh. Pero nanonood siya. Hindi niya alam, naka-video siya. Sa office, di ba? Pumunta ka sa... sige, punta tayo sa City Hall. Yung isang babae ron, nakita ko, nakabukas yung kanyang laptop. Anong nakita ko? Baraha. Ano kaya yun? Nagpipray? Di ba? No? Nakakaya, lalo pagka-Christian ka,
pinadalan ka ng nag-email sa yung boss mo, di ba? Kaya, di ba? O di kaya sa school, pinatawag ka sa principal's office. Di ba? Kakaya yun, no? Oh. Ang sabi sa akin ng mga kaklase mo, Christian ka raw. Hindi naman nabanggit pati Christian, nakakaya, di ba? Pati pangalan ng Diyos na Dawit. Di ba? No? Tingnan nyo, sabi pa sa Galatians 6:8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Hindi siya pinaganda pa ng kung ano-ano pa. No? No? Sa ibang pagkakataon, siya rin ay gumawa ng magkatulad na koneksyon. No? Tulad ng habilin niya kay Timoteo sa 1 Timothy. No? Ano sabi niya sa 6:17-19? Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanya? Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas. Pakinig kayo mabuti, may mayaman ba dito? At huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Ang ganda-ganda, tignan nyo. Tignan nyo. Balik mo ron. Ulitin natin yun. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Sinabi na ng Diyos yan. Kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Ano pa? Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Purihin nga natin ang Panginoon. Pag kasi binasa mo yung aklat, i-internalize mo kagad. Kaya ma-appreciate mo eh. Hindi yung basta binasa lang. No? Para ka lang nagsalamin noon, sabi ni Santiago. Tapos umalis ka na, nakalimutan mo na yung mukha mo. No? Namnamin ninyo yung mga nilalaman ng mensahe. No? Sa kanyang mga alagad, kasunod na isang talinghaga tungkol sa kasakiman, no? Binanggit ni Jesus yung gumagawa ng katulad ng mga ganitong bagay. Sa isa niyang sermon sa bundok, ganito po ang sinabi, no? Lucas 6:35. Sabi niya, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. O kung wala ka utang na loob, pati ikaw pala eh. Alam mo? Mabuti pa rin ang Diyos sa'yo kahit wala kang utang na loob. Nakita niyo? Minsan natatawa ako sa mensaheng ganito eh. Parang ano mo ba yung tanga lang ang tao talaga minsan. Ano? Hirap intindihin talaga. No? Ang ganda eh. No? Sa kanyang mga alagad, no? Kasunod ng talinghaga, may binanggit siya tungkol sa kasakiman. Lucas 12:15. Sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. O, kita niyo na? Sapagat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen? Amen, no? Kahit pala marami kang pera, no? Wala naman, hindi yan counted, kapatid. No? Iba magbilang ang Panginoon. Sabi pa sa 33:34, ano sabi? Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sasidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit na kayamanang hindi nawawala. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. No? Maalala po natin yung mayamang batang pinuno, di ba? Na nagkulang ng isang bagay, di ba? Pero very proud siya sa sarili niya na alam niya na, religyoso ako. Lahat ginagawa ko, naku, mabait ako, nagbibigay ako, ganon. Ang dami niyang sinabi, no? Pero sinabi ni Jesus sa kanya isang bagay. Pakinggan natin. Lucas 18:22. Pagkarinig nito, sinabi ni Jesus,
isang bagay pa ang kulang sa iyo. Sabi niya sa binata, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ano po naging effect? Diba? Lumungkot ang mukha ng binata at umalis. No? Kaya mahirap minsan maging relihiyoso ka sa salita lamang. Pero hindi naman ibig sabihin ng Panginoon talaga yun na parang sinusubukan siya ng Diyos. So talagang, ganun ba talaga katindi ang pag-ibig mo sa Diyos? Na handa kang mawala ang lahat? Makamtan mo lamang yung buhay na walang hanggan? O sige, pagbili mo na dyan, pabigyan mo sa mga mahihirap. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Yung ba ibig sabihin ng Panginoon? Kung ikaw ay negosyante ka, ibenta mo negosyo mo, pamigay mo sa mga mahirap. Hindi po. Kasi specific na sinabi sa kanya ng Panginoon ito. Parang sinabi ng Panginoon kay Abraham, ihandog mo yung anak mo. Ano ginawa ni Abraham? Tumutol ba siya? Lord naman, ang tagal na panahon inintay ko magkaroon ng anak, tapos ngayon kukunin mo, ihahandog, ako pa ang papatay, ako pa ang gigilid sa leeg niya. Di ba? Ang ginawa niya, sumunod siya. Madaling araw pa lang nagumising na. Naganda ng tali, naganda ng apoy, naganda ng kahoy, nagdala ng punyal. O anong ginawa? Pagdating ng oras. Di ba? Sinusubok lang siya ng Diyos. Hindi naman gusto ni Jesus na maghirap yung binatang ito eh. Tinignan lang ng Panginoon kung talagang kaya mong gawin yung sinasabi mo. Marami sa atin nagsasabi, Christian tayo, pero mapapatunayan ba natin Christian tayo? Baka salita lang. Di ba? Baka salita lang. Kailangan i-prove ninyo kung talagang, ganun po yun. Kahit na hindi original na layunin ni Apostol Pablo, ang prinsipyo, ay tiyak na mananatili itong totoo. Maaari tayong magbahagi sa dalawang paraan. Una, pagsunod sa Ebanghelyo, siyempre, basahin natin yung Hebreos 5:9. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Ang Panginoon, nang siya'y maging ganap, Ano pa? Sa Marcos 16:16, ano sabi? Ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Yun po yun. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Nilinaw na ng Diyos kagad yung line eh. Di ho ba? Ngayon kung talagang ayaw mo, tutol ka, yun ang mangyayari. Paparusahan ka. Hindi naman po nanahimik ang Diyos eh. Di ba sinasabi niya, oy, huwag niyong gagawin to, oy, huwag mong gagawin yan. Oy, sundin mo to, gawin mo to. Di ba? Hindi naman siya nanahimik eh. Sinasabi niya kung anong kalooban niya eh. Di ba kinig ka at sundin mo, dahil kung hindi, paparusahan ka. Yun ang epekto nun. Di ba? O kailangan lumago ang bawat isa sa biyaya at kaalaman kay Kristo sa patuloy na panalangin, pagbabasa ng aklat, at pagsasama-samang magkakapatid. Meron pa. Sabi pa ni Peter, si Apostle Peter, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, ano sabi niya? Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Listen carefully, Listen. Tingnan niyo, sabi niya, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Marami sa atin, pareho lang din ng mga ibang relihiyon. Kilala lang si Kristo. Pero wala silang ugnayan kay Kristo. Wala silang relasyon kay Kristo. Maraming Christian ganyan. Habang nagsasalita ako sa oras na to, nadadama mo kapatid na hindi ka talaga nakikipag-ugnayan kay Kristo. Iba ang motibo mo sa buhay mo. Iba ang lakad mo. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Hindi naman araw-araw ganyan yan eh. Hindi naman araw-araw ganyan ang Diyos eh. Hindi. Ang Diyos ay kumikilos. At ano man ang naisin niya, gagawin niya. Gusto mong abutan ka niyan? Makinig ka. Makinig ka. Yung may mga ministeryo dito, alagaan yung ministry nyo. Tinanggap ninyo yan, kayo nagpresentar yan. Pagbutihin nyo yung ministry nyo, huwag yung...
Ayon kay Apostol Pedro, ang gumagawa nito ay mag-aani balang araw ng isang magandang ani, maluwag na ani. Hindi ko na babasahin yung iba pang mga talata. Nag-aasik tayo sa Espiritu at nag-iipon ng kayamanan sa langit habang gumagawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya pinapaalalahanan po ang bawat isa. Let's go to letter C. We should not grow weary. Ayan na. Andiyan na po yan. We are given two options. We should sow to the Spirit. We should not grow weary. Kailangan ang sipag at tiyaga. Parang commercial, no? Sipag at tiyaga. No? Sabi po sa Galatians chapter 6, verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ayan na, andyan lahat yan. O, ibig sabihin, kung huminto ka, wala na. Nag-stop ka na, wala na. Yun na po yun. Get mo? Kaya sabi, huwag tayong magsawa. Diba? Ang anumang paghihirap na ating ginagawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. That is the promise. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Nakita nyo? Kaya ang ganda maalala ko, yung parang ginagawa ko, dapat pala magpatuloy lang ako. No? Dahil alam ko na yung pala mga ginagawa ko, hindi naman pala masasayang. Account ko yun eh. Sa yung account yan. Bawat isa sa atin may account. Kanya-kanya yan. Ilang taong ka naglingkod? 25 years na naglingkod ka ng tapat. Yung isa naman, 20 years pero hindi masyadong tapat. Account mo yan eh. Because magre-reflect yan dun sa yung libro ng accountant. Mag-a-appear doon yan. Oo. Ito, 10 years. Pero kung tutuusin mo, 2 taon lang ito nagtrabaho nung huling bahagi na nung mabubulag na mata niya. Hindi mo kaya ka lang naglingkod kasi mabubulag na pala yung mata mo. Hintayin mo yon. Habang malinaw pa. Malinaw pa. Hindi naman pala sayang eh. No? Ang pag-aani, no, ng mga mabubuting bagay ay darating sa tamang panahon. At yun ay pagdating ng Panginoon. Kasi doon mahayag lahat yan eh. Tingnan nyo? Santiago 5:7. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Minamatyagan. So season and out of season, binabantayan niya. Maingat siya. Kaya, mag-aani tayo kung hindi tayo mawawalan ng loob at hindi tayo susuko. Matyaga talaga. Itong laban na ito talagang labang ano to eh. Tiyagaan to, marathon to eh. Hindi tayo pwede. Pag naranasan natin ang hirap, ayaw na. Pag naranasan ng mali yun. No? Matuto tayo mula sa magsasaka. Magkaroon ng pananampalataya tulad ng isang magsasaka. Ang magsasaka ay matigang naghahasik, nagtitiyaga, naghihintay, at sa wakas ay umaani ng masagana. No? Marami pa akong gusto sabihin sa inyo, pero since we have a very, very limited time, ayaw nating maubos ang panahon sa gusto natin pagkatapos mapag-usapan din natin kung ano yung nilalaman na mensahe. At ano yung mga napulot nating aral? Yun ang mahalaga eh. Bakit po may fellowship? Tingnan natin kung na-absorb natin yung mga nilalaman ng mensahe. Ano ba yung natutunan natin? Ano ba yung pakinabang? Tingnan natin ito. No? So sa akin pong pagtatapos, maaaring hindi talaga natin gusto ang pagkatao natin ngayon. Makinig kayo mabuti. Maaaring talagang hindi natin gusto ang pagkatao natin ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, maaari itong mabago sa tulong ng biyaya ng Diyos. Amen? Eto ha, huwag mo sasabihin sa sarili mo na, wala na, talagang di na ako aasenso. Huwag mo sabihin yan. No? Huwag mo sabihin yung,
Talagang mapurol ang isip ko. Talagang pupurol yan. Huwag mo sabihin yan. Sasabihin mo na, aangat ako, uunlad ako sa tulong ng Panginoon Diyos. Oh. Diba? Kaya nga, dalawa lang ang maaari nating pagpilian. Alin dito ang pipiliin natin? No? Magasik sa espiritu at umani ng buhay na walang hanggan o magasik sa laman at umani ng kapahamakan. It's your choice. Life is choice. Di ba? Ang buhay na walang hanggan ay naghihintay sa mga taong handang maghasik sa espiritu sa pamamagitan ng matiyagang paggawa ng mabuti. Roma 2:7. Binigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Yan ang gawin mong aim sa buhay. Ha? What you eat is what you are. What you sow, you reap. Alam na natin to, memoryado na natin to, ang daling pag-usapan, di ba? Alam natin yung gusto natin, alam natin yung ayaw natin. Alam natin ang bunga ng laman, alam natin ang bunga ng espiritu. So magandang topic ito today na pag-uusapan natin sa care group. No? Wag puro pagkain. No? In between food. No? Puro, usapan natin yung uunlad tayo pare-pareho. No? Samahan po niyo ako sa panalangin, tumayo tayong lahat. Purihin ka o makapangyarihang Diyos. Ama, may kagalakan po ang aming puso ngayong umaga. Napakasimple lang pala talaga ng buhay ng mananampalataya ayon sa paglalahad ng mensahe ngayong umaga. Dalawang bagay lang sa buhay namin ang kailangan naming pagsikapang gawin. Ang sundin ang layunin ng Espiritu o kaya naman ay tanggapin ang gawa ng laman. Alam namin ang mga bunga ng mga ito. Kaya dalangin namin sa umagang ito, Ama, na sana hindi masayang ang panahon namin sa pagdalo sa church. Sana makamta namin ang mga biyaya mula sa iyo. Sana hindi namin malimutan yung mga mahalagang punto na maghahatid ng malaking pagbabago sa mga buhay namin. Lord, patuloy mo kaming tulungan na magtiyaga, na magsikap, at huwag magpabaya. Patnubayan mo kami lagi ng Espiritu, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, mapalapit kami doon sa mga nagbubuyo ng kasamaan, mga nagbubuyo ng kasalanan. Sa halip, hayaan mo na makapiling namin yung mga taong may matuwid na pag-iisip. Mga taong nagmamahal sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na makapiling ka namin everyday, Panginoon. Sa aming pagtulog, sa aming paggising, sa aming pagkain, sa aming paglakad. Nananabik kami sa iyo, Panginoon. Walang buhay sa labas ni Kristo. Tanging kay Kristo lamang ang buhay na walang hanggan. Kaya, Ama, salamat po. Salamat ng malaki sa pinagkaloob niyong buhay sa amin sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo. Purihin ang iyong dakilang pangalan at niluluwalhati ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Magbatian po tayong lahat.